Hi guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung preparation yung ginawa ko. Kung ano yung mga kailangan, kung ano yung mga isipin natin pag may mga session na tayo. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga basic knowledge, kung ano dapat yung gagawin natin pag may mga season na lumabas. Kung ano yung mga bagay na kailangan natin ang i-priority para dun sa ikasisigla ng mga season natin, para hindi sila mamatay, para maging mas lakas sila paglaki at hindi sila mamatay. So, ito po, i-share ko sa inyo yung mga ginawa ko po, yung mga kailangan. So, panoorin niyo po. So, mga ka-backyard, ito po yung mga kailangan natin sa mga season natin. So, unahin ko muna sa Baby Stag Booster. So, ito yung mga maliliit pa na sisiyo. So, huwag kayong gagamit ng 1 month pa angat. So, ang gagamitin nyo is Baby Stag Booster. Yan. Baby Stag Booster para sa mga bagong pisa. Siyempre, pangalawa ay ito. Tubig na may Vetracin. So, ito, subok na namin to. Itong Vetracin na nilalagay sa painuman ng manok. At ang pangatlo ay ang ilaw. So, nakita niyo naman dun sa ilaw ko nung una, kinuha ko lang. So, ilalagay ko to ngayong ilaw na to para mas maging maganda yung ano ng mga sisiw, yung pakiramdam. So, yan magandang umaga mga ka-backyard. So, papalitan ko na yung ilaw. So, ito yung ilaw na gagamitin natin sa mga alaga nating sisiw. Sa mga alaga nating sisiw na bagong pisado. Panoorin niyo po. Ito yung gagamitin natin ilaw. Ayun, kung makikita nyo po, gumagana na yung ilaw. So, mas preferred namin yung dilaw na ilaw kasi ito na yung nakasanayan namin. Basta katamtama lang yung watts nya. So, 50 watts will do. Dati 10 ang ginagamit namin, pero ngayon, okay na tong 50 watts. So, ito sila. So, yan, hello. Guys, ito ang gagawin ko ngayon. Siyempre, tapos natin pakita yung pag-ayos ng ilaw ng manok. Ito naman po yung paglalagay ng tubig. So, advice ko lang po, itong gagamitin natin na Vetracin Gold, huwag natin siya kalahatiin. So, isang gantong gagamitin natin para mas makita natin yung effect nito sa mga sisiw. Siyempre, mga sisiw, kailangan hindi natin sila titipirin. At paalala ko lang din, kung gagamit kayo nito, dapat pupunuin itong lagayan ng painuman ng manok. So, ito lang ang po ang tamang paggamit nito. Siyempre, parang naghahalo ka lang din ng juice. Pero dapat puno para mas sulit natin yung isang sachet ng Vetracin. Ito guys, tapos na siya. So, ilalagay ko na siya dun sa kulungan ng manok.
hingal na hingal sila. So, siguro dito ko siya ilalagay sa gilid. Ayan. So, mas maganda kung may patungan to. Kuha ko ng patungan. Patungan. Yun. Para maayos yung lagay natin na big nila. Excuse me. So yun guys, so syempre last but not the least, so yung mga patukan natin, lagay natin sa maayos na lagayan para pagka ginamit natin ay hindi siya mahanginan, para same pa rin yung protina na makukuha nila dito sa mga patukan natin. So ito na siya, andito na lahat ng patukan niya. So malinis na ilagayan. At magbibigay ako ngayon ng patukan sa kanila. So may nilagay ako ditong pansamantalang patukan muna nila kasi nakalimutan kung bumili ng lagayan nila ng patukan na mahaba. So ito. Ayan. Ayan sila. Ay, makikita niyo po, yun po yung patukan muna nilagay ko. So kailangan natin lagyan ito ng laman. Sakto lang. Sa mga day old chicks pa naman ko sila. Tuturuan ng nanay yun, kumain sila. Ayan. So, yun po, lahat ng mga kailangan natin sa pagmamanok. I mean, sa pagpapalaki ng sisiyo. So yun guys, nakita nyo nga kung ano yung mga ginawa ko. So, mga kailangan natin sa pag may mga sisiyo tayo, para nung tamang patuka, tubig na may vetracin at saka yung ilaw na kailangan nila sa kanilang kulungan, tsaka kung ano pa yung mga ibang details na mai-share ko sa pagsisiso namin. So sana nagustuhan nyo yung video na ginawa ko. Disclaimer lang, ito ay natutunan lang namin sa experience namin sa pag-breed. So own experience namin to, subok naman na. Kung may mga iba't ibang method man kayo na gusto i-share, feel free to message yung channel ko. Yun lamang po. Salamat. Thank you sa lahat ng mga nanonood. Sana mag-subscribe kayo. At marami po talagang salamat. Yun lang. Thank you.